Hi, Beshi ko! Clea raised her chin when Nia greeted her. Mula sa binabasang diary ng inay na walang konsentrasyon niya, pinahid niya ang luha at sa pilitang ngumiti sa kaibigan. Hi, Beshi! She meekly greeted back na walang itiningin niya nang makitang umiiyak siya. Ni nakapagbihis siya hindi pa. 11:00 na ng tanghali pero nakadamit pantulog pa si Clea at kahit na nakapagsuklay ay hindi. Nasa bedside table niya ang baso ng gatas at ang isang bowl ng grapes pero hindi niya ginagalaw. Wala na naman siyang ganang kumain. Halos 1 linggo nang nakalipas simula nang masumbatan niya si Mateo at may mga pagkakataon na nasisilip niya sa labas ng binata. Naninigarilyo. Malayo ang tingin at paminsan ay parang nakayukyuk ang ulo at umiiyak. Nagkukulong lang kasi siya sa kwarto madalas at walang kinakausap, liban sa pusa at paminsan-minsan ay ang yaya niya. Hanggang noong isang araw, nagkasalubong sila ni Mateo sa may sala. Pareha silang natigilan at nagkatitigan. May bitbit iyon na pagkain at parang lalabas ng bahay. Naaawa si Clea. Yun ang totoo at kamuntik siyang mapaiyak sa harap ng binata nang makita niya na hindi pa yata yung tuluyang umaalis at ang pagkain ay kinakailangan na sa labas pa ng bahay na gawin para lang matupad ang sinabing hindi na muna ito magpapakita sa kanya. Want me to get you foods, baby? Tanong noon sa kanya pero parang bumagting ang tenga niya at naalala na naman ang panloloko nito sa kanya kaya pinagtarayan niya at tinalikuran. Nang lingunin ni Clea ay puno ng sakit ang mga mata noon at parang naiiyak pa nga. Nahabol siya ng tingin habang papaakit naman siya ng hagdan. Kaya lang, bakit parang mas mabigat sa kalooban niya na hindi ito umikan? Parang mas nasasaktan pa siya kaysa sa sakit na dulot ng pagkakadiskubre niya sa katotohanan. Tapos parati nagpapadala ng pagkain sa kwarto niya. Kung hindi pa niya tinanong ang yaya niya kung saan natutulog si Mateo, hindi pa niya malalaman ng totoo na nasa garahe pala natutulog kasamang 2 pang lalaki na kinuhang bantay sa kanya. As days pass, she been surviving the pain. Parang naroon lang yun pero hindi na naman nadadagdagan pa ang sakit. Araw-araw din na may text message na sorry at I love you. 3 times a day iyon at yun lang naman ang laman. Nung una, nabubisit si Clea pero nung lumaon ay parang mas nararamdaman niya ang sincerity na laman ng text at hindi ang mismong mga letra lang. At kanina, habang natutulog siya, parang nauninagan niya ang boses na bumubulong sa may ulo niya at parang hinahagod pa nga ang ulo niya and she felt a soft kiss on her lips. Hindi niya alam kung panaginip ba yun o hindi. And when she woke up, sa banyong takbo niya at nagsusuka ng laway, kaya bumalik siya sa higaan at ngayong naabutan na siya ni Nina na umiiyak habang binabasa ang diary ng mommy niya. Hindi ka makaka-move on kapag hindi mo tinigil yan, ani Nina sa kahumakbang papasok at inagaw ang diary saka ang picture. Ibaon mo na ito, Beshi, kasamang mami mo. Mahal na mahal ka ni Tito Mateo. Mas mahal ka niya kaysa sa mami mo. Open up your heart again and give him a second chance. He just hid it but never did he lie. Pangaral nito sa kanya, naisip din ni Clea yon. Habang lumilipas sa mga araw ay naiisip niya na hindi naman nagsinungaling si Mateo dahil wala naman ito ni isang binanggit na kung ano paman sa kanya. Hindi ito nagsalita ng kahit na ano. Ibig sabihin ay naglihim lang ito pero hindi nagsinungaling. He lied if she asked him and he constructed fake stories. But he never. Hindi ko kasi matiis na huwag tingnan, ani at saka kinusot ang mga mata. Ano, nakakatulong ba? Naupo si Nina sa tabi niya at inayos ang buhok niya. Clea shook her head. Masakit, naiyak na sagot ni Clea. Exactly, it will never help you heal. Matagal nang wala kay Tito Mateo. Nakausap ko siya. Actually, palagi ko siyang nakakausap at nagkakwento siya sa akin. She looks at Nina through her lashes. Ano sabi? Alanganin pantanong ni Clea kahit kasi itanggi niya, ramdam niya na sobrang mahal pa rin niya. Kahit na ang sama-sama ng loob niya. Sa tuwing naalala niya kung paano siya itrato ni Mateo na prinsesa, ay nawawalan tampot na papalitan ng pangungulila. Mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal niya kahit na anong gawin. And she misses him so much. Ganun kalaking epekto ni Mateo sa kanya na parang wala na rin ang kalahati ng kaligayahan niya kung hindi sila magkakaayos. He never loved a woman since your mom. And when he loved you, he made the promise that it would always be you. The fact na nagmahal siya ulit, hindi ba ibig sabihin noon, mas nahigitan na niya yung pagmamahal na naramdaman niya noon para kay Tita Denise? Nina sighed and looked down at the diary. Let go na, Beshi. You're his present.
and he's dreaming of you as his future. Huwag mo na ring pahirapan ang sarili mo. At least kung hindi ka pa ma-fully healed, makipag-usap ka na ulit para unti-unting bumalik na yung love kung meron pa. Meron pa ba? Umarko mga kilay nito, marahan si Clea na tumango. Sobra, kahit nasaktan niya ako parang sa paglipas ng araw, mas nararamdaman ko pa rin na namimiss ko siya kaysa sa galit ko sa kanya. Ngumiti ang kaibigan niya sa kanya. Marunong ka bang magalit? Hindi mo yata alam kung paano yun gawin. Tampo lang yun tita, Beshi. Umagikisingin niya kaya ngumiti naman siya. Aba, ngumingiti ng bata. Naman ang yaya niya nang pumasok at tumuli sa bintana. Pinuksan noon ang mga kortina. Yaya, pakipatay na po yung aircon. Niya doon na umiling naman. Naku, bilin ng boss na wag papatayin kahit araw. May iinitan ka raw. Wag daw ako mag-isip ng bill dahil siya nang bahala. Huwag ko rin daw papatayin yung ref kasi para raw kapag iinom ka ng pineapple juice ay malamig kasi umiiyak ka raw kapag hindi. Makahulugan ng tingin noon sa kanya. Nahihiya naman na tumungo si Clea. Aaminin ko, nagalit ako sa kanya dahil sa paglilihim niya. Pero nakikita kong pagmamahal ni Mateo sa'yo. Yun ay isang Bustamante, Clea, iha. Kilala ang pamilya niya sa Pampanga pero ang makita ko si Mateo na nagtitiis, na natutulog sa garahe. Hindi ko maisip na may lalaki pa sa panahon ngayon na gagawa ng ganun para sa isang babae. Hindi niya ginawa yun para sa mami mo. Kasi kung ginawa niya yun, sana silang magkasama ngayon at hindi kayo. Anang yaya niya. Wala silang inig-parehas ni Ninya. Si Clea ay nakayukulang at nakikinig. At alam niyang hindi lang tenga niya ang nakikinig, pati ng puso niya dahil alam niyang mas nakakaunawa yun kaysa sa isip niya. Pati ang almusal mo siya ang nagdala bago umalis kanina, dugtong pa ng matanda habang nilalagyan ng ribbon ang kortina. Clea lifted her face. Anong bago umalis? Umalis na si Mateo? Umalis? Parang nagpanik ang buong sistema ni Clea. Pumunta lang naman sa opisina at maghapon yata ang meeting niya. Baka nga raw gabihin pa kaya paulit-ulit ang bilin sa dalawang bantay na huwag tutulog-tulog. Sinili po ba ako, yaya? Nahihiyang tanong niya. Tukso naman sa kanya ni Ninya kaya napangiti siya. Anong sumilip? Pumasok pa nga at nakita kong yakap-yakap ka. Parang baliw na nga na nagsasalita sa tabi mo at walang pakialam. Kahit nakakurbata, nakaluhod sa'yo na para kang Diyosa. Hinalik-halikan ka pa nga na parang baby. Naman ni Loring. Sobrang pogi talaga ng higanti na yun, Clea anak. Kung nakita mo kaninang nakakurbata at nakapang-opisina. Diyos ko, kung ako'y bata pat kasing ganda mo, magpapa-charming ako. Tumingin siya kay Ninya at parang naluluha na naman siya. Nakakatawa dahil pinalalayas na niya noong nakaraan si Mateo. Pero ang isipin na wala ito sa paligid sa buong maghapon ay parang nakakalungkot. Babalik po ba yaya? Tanong pa ni Clea. Aba, oo naman. Kung pwede lang nga raw na pabayaan ang meeting ay gagawin niya. Saka mukhang may problema siya anak. Saglit na natigil ang matanda sa pag-aayos ng mga gamit niya. Ano raw po? Yung COO ng kumpanya niya para naglalabas ng pera sa account ng kumpanya. At kasabwat ang CFO. Mabigat ang problema at nung isang araw pa yun pumutok na makita ni Tito ang total account ng project niyang resort and hotel sa Macau. Kwento ni Ninya. Parang malungkot ang mukha noon at mababakas ang awa para kay Mateo. Hindi si Clea makagalaw kasi ayaw kanyang iwanan. Baka raw kapag nawala siya ng 3 araw, hindi mo na siya mahalin. Napahikbi si Clea, tinakpan ang mukha ng mga palad. Sabi ni Daddy, baka raw bumagsak ang buong Bustamante royalties kapag hindi ka agad na asikaso ni Tito at napabayaan. Pero ang sagot niya, Ninya shook her head. Mas mahalaga kanyang mabawi kaysa sa milyones na nawalda sa kumpanya niya. Bakit? Gago ba siya? Naiinis na sagot ni Clea. Gago na nga siya, Beshi. Natatawa at naiiyak na sagot ng kaibigan sa kanya. Baliw na siya sa'yo. Nalilito na siya kung alin ang uunahin. Pero ang malinaw sa kanya, ikaw ang priority niya. At kung nawawala man siya isa o kalahating araw, sinisingit lang niya yun sa oras para sa'yo. And when he realized that he badly needed this company for you, kung pakakasalan mo pa raw siya, dapat hindi na raw nawala ang yaman niya. Dahil ayaw ka raw niya na kumain ng hindi masarap kapag Mrs. Bustamante ka na. Hindi si Clea sumagot, pero umiiyak siya. She's analyzing things. She knows Ninya. She never lies when it comes to things like those. So Clea sure that her friend is telling the truth. Sumulyap siya sa bedside table nang umilaw ang phone niya.
Sinilip niya at text message yon. Tumingin muna siya kay Nina at yun ang dumampot ng aparato. Binasa muna nito ang text message at blangko muka na tumingin sa kanya. Anong sabi? Mahinang tanong niya. Parang kinakabahan siya na hindi maintindihan. Good morning, I'm in the middle of a meeting with my most important investors. They are all male. Please do eat your breakfast and drink your milk. Not for me but for yourself. I'm sorry and I love you. I'll be home when this is over. Malakas na basa ni Nina. Bilin din niya na dalhin kita sa doktor kasi parang payat ka nga raw at ang putla mo. Singit naman ang yaya niya. Tumulis ang labi ni Clea. Wala akong sakit yaya. Saka na lang tayo pumunta kasi tinatamad ako. Simangot pa niya at saka dinampot ang baso ng gatas na malamig ng diretso ininom yon. Parang nasarapan siya sa lasa at hindi siya naduduwal. Maligo ka na rin, bilin pa ng yaya niya bago lumabas. Tinatamad din ako yaya. Diyos ko kang bata ka, ano na lang hindi mo kinatatamaran ngayon? Hay nako, o sige, mamaya ka na maligo kung ayaw mo. Basta maligo ka at magsuklay ha. Ano bang ulam ang lulutuin ko ngayon? Hipon yaya, yung walang sabaw. Tapos dapat maanghang, ngisi niya. Parang tumutulong laway niya sa bagang. Naisip pa lang niya ang kulay ng hipon na orange. Yung malaki ya, yung mataba. Malaki at mataba. Makahulog ang tanong ng matanda na ikinahagik-hik ni Nina. Baka naman ibang hipon ang namimiss niya, Yaya Lori. Sagot naman ng dalagang kinatawa ng may edad na babae. Ay, malamang kasi isang linggo na halos nawala. Dito na muna kahit mamamalengke ako. Diyos ko, kung alin naman ang wala siya naman kasing hinahanap mo. Iiyak ka na naman kapag hindi ka nilutuan. Iba rin si Mateo talaga, spoil na spoil ka. Umingiling na sabi pa noon bago nilapat ang pinto ng kwarto papasara. It's time to let him in again. Ani ka agad ni Nina, tinawakan ng kamay niya. You think, Beshi? She asked worriedly. Isang tango ang nakuha ni Clea mula doon. He hid the truth but never lied. And she's regretting it big time. But it's up to you. Let yourself heal a bit if you're not ready yet. But if you are, it's time na magsimula kayo ulit. Nag-isip si Clea. Hindi niya gusto matulad sa ina niya ang nagkamaling desisyon at hindi pinaglaban ang pagmamahal kay Mateo. Tapos sa huli hinahanap-hanap din naman at kamuntik pa masira ang buhay. And Mateo is right. Hindi nakasalalay sa ibang tao ang buuin niyang buhay. It's up to her what she wants to have in the future. And she's sure that she wants him in her future. Hindi kayang talunin ng tampo o hinanakit ng pagmamahal niya. Noong una talagang parang nagsarang pinto ng puso niya at saradong isip sa anumang pwedeng paliwanag ni Mateo. Pero hindi naalis sa memorya niya ang mga huling salitang binitawan noon sa kanya. Kakaunti at piling salita pero laman ang lahat ng gusto niyang marinig. At sa paglipas ng mga araw ay unti-unting napupunong damdamin niya ng pangungulila. If Mateo doesn't really love her, she should walk away that very day. But he chose to stay and prove that his words were true. He never walk away like what he did to her mother. Sa unay totoong parang hindi niya matanggap na may nangyari rin sa dalawa. Pero na mapag-isip-isip niya ay tama naman si Mateo, na parte naman yun ng pagmamahala ng dalawang tao. Hindi ba at yun din naman ang dahilan kaya pumayag siyang ibigay ang kanyang sarili. And who knew that she would come into his life? No one ever did. Kahit siya man ngay hindi hiniling na makilala niyang isang Mateo Bustamante. At kung ano man yata ang purpose ng pagkukrus ng mga landas nila ay nakatulong sa kanila kung paano mas magiging mabuting tao. At higit sa lahat pagsubok siguro para mas lalo pang tumatag ang pagmamahal nila sa isa't isa. Kinuha niyang diary ang picture ng Mateo at ng mami niya mula kay Nina. Parang ayaw pa nung ibigay pero pinilit niya. She never look at it. Masakit pa rin pero hindi na ganun karami. Mas matimbang ang pagmamahal na pinakita at pinaramdam sa kanya ni Mateo kaysa sa kung anong selos ang naramdaman niya kapag nakatingin sa litrato at nagbabasa ng mga kwento tungkol sa buhay ng dalawa noon. Her mom was his past and she's the present, and her heart truly believed that she'll be his future. Kahit gaano niya pilitin ang sarili na magalit, hindi nun kailanman matatakpan ang pagmamahal niya kasi hindi siya ganong uri ng tao. She gets hurt, she cries, she forgive, and after some time, she forgets. Ibabalik ko na to sa shelf, doon na lang siya. Wala na naman mga tao nandito, di ba? Hindi ba dapat thankful nga rin ako kasi nakaranas ang mommy ko kung paano mahalin ng isang Mateo? Hindi ba, Beshi? Tanong ni Clea sa kaibigan.
Emotional na naman siya pero huli na yon. Sa oras na ibalik niya ang diary sa basement ay ibig sabihin na kinakalimutan na rin niya ng mommy niya ang una. She may have never been the first but the most important thing is she'll be the last. At sa nagmamahal, walang bilang kung pang ilan. Ang mahalagay nag-iisa siya ngayon at walang kaagaw na buhay man o patay. Tama, at ikaw ang mahal ni Tito at hindi na ang mami mo. Maybe she became a part of his past to help him become a better person in his future life. Para ngayon na nakilala ka niya, mas tama nang gagawin niya para sa'yo at hindi na katulad na nagawa niya noon kay Tita Denise. Pumalpak lang siya sa pagtatago ng totoo kasi baka crush ka na niya dati pa at natakot na siya na malaman mo. Dahil nga naman hindi mo siya magugustuhan kung malaman mo na sila noon, hindi ba? Pero hindi naman nag-fail si Tita sa pagpaparamdam sa'yo na ikaw ang best para sa kanya. Yun ang mahalaga. Nayakap ni Clea si Ninya sa sobrang tuwa. Parang gumaan ang pakiramdam niya at kahit na lumuluho siya, mas natatanggap na niyang katotohanan. Sabi ni Lola, sana raw mapatawad mo si Tito. She's sad, sabi pa ni Ninya. Alam niya, nag-text sa kanyang mommy ni Mateo noong nakaraang Lunes. At ang sabi ayaw manghimasok pero naintindihan daw siya ng matandang senyora. Sana lang daw, maayos pa nila ni Mateo kasi alam naman daw noon na mahal nilang isa't isa. At tama yon, mahal na mahal talaga niya na tuwing naiisip niya ang mga nabitawan niyang salita, ay parang mas nasasaktan pa siya. Text mo na, reply mo na. Sulong ng cellphone sa kanya ng kaibigan nang humiwalay siya ng yakap. Anong sasabihin ko? Nag-aalalang tanong niya habang inihahandang aparato sa pag-compose ng message. Bahala ka, yung gusto mong sabihin. Nakangisi at parang tigil ang kilig na turo ni Ninya kay Clea. She tried to touch the kiss. Hi, pwede usap pag-uwi. She sent it. Parang bumalik si Clea sa first day, nakakaba-kaba. She flipped the phone and waited for his reply nervously. Kagat niyang labi na nakatingin sa kaibigang na nakangiti. At pinagmamasdan ang mukha niya. Tumunog kaagad ang smartphone niya at parang kinakabahan siyang basahin. Pero binuksan na rin niya. God, I'm waiting baby. I'll be home before you go to bed. Thank you, Clea. I love you so much and I'm deeply sorry. She smiled. Ganon din kabigat na makita niyang nasasaktan si Mateo. At ngayon ay parang gumaan ang dibdib niya. Nawala ng pader na humaharang sa kanila at paunti-unting tutulungan niya rin. Ang sarili niya na tuluyang mawalang lahat ng tampo niya. She misjudged him but he still remained true to his words and proved her wrong. Mateo's loosening his tie. Naglalakad pa lang siya sa parking area ng building ng Bustamante Royalties ay naguhubad na kagad siya ng coat. Hindi maalis ang maganda niyang ngiti at abot langit ang pagpapasalamat niya sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng dalaga. He's so damn eager to come home and hug his princess. Walang pagsidla ng tuwa niya at hindi yun mapapalitan ng kahit na ano. He was out of concentration when he's in the middle of that meeting. Feeling so down, ayaw na niyang kumilos, bigyang aksyon ng mga panloloko sa kanya na pinagkakatiwalaan niyang matandang binatang pinsan ng kanyang ama. Pero nang matanggap niya isang text message na puno ng pag-asa, para siyang biglang tumapang at sa isang kurap ng mata, ay sinibak niya ng walang kahirap-hirap ang CEO niya at CFOO. Nakapag-file kaagad siya ng complaint dahil naroon naman ang abogado niya. At pagkatapos ng problema niya kay Clea, asikasuhin niya ang trial at investigation. He became so determined to send his uncle and his associate to jail because for him, the money that those men stole is for Clea and for their future children. Inabot na tuloy siya ng 9:00 ng gabi dahil inayos na niya para isang bagsak lang. He never wanted to miss a day without his baby and he wants to stay beside her and amend the days that she wasn't by his side. Tinawagan ni Mateo ang dalawang bantay sa bahay ni Clea habang papalapit siya sa sasakyan pero walang sumasagot na kahit na sino man. Kanina pa rin siya tumatawag sa dalaga at wala ring sagot. Iniisip niya na tulog na yata. Pero ang pinagtataka niya ay ang dalawang gwardya. Hindi pwedeng walang sumagot samantalang nagre-ring ang cellphone. He told those men to be attentive and expect his call any minute of the day. But no one is answering. Dumilim ang mukha ni Mateo. He doesn't want to tick off things but his manly instinct is telling the other way around. He's trying to brush off his fear but his heart is stomping in the not usual way. It is dread.